Sinasabi ng ating mga politicians, ating pag-uusapan. Kung tama sila o mukhang may tama na, atin ding pagdedebatihan live na live sa BMC Studio dito sa Political Talk. At narito ang ating mga makakatalk. Mami Chu Villanueva. Magandang gabi po sa inyong lahat. We have a very, very good start for our first episode for our third season. And ang ating pong guest, ang ating pinaka-ihintay na guest ay si none other than Presidential Communications Office Undersecretary Yusek Claire Castro and lawyer at that. Welcome po, Madam. Good evening po, Mami Chu, and I'm honored to be part of your show today. Thank you. Yes, ma'am. And beside me is our next co-MC for the third season, si Attorney Jess Falsis, how do you call that? Public interest lawyer, blogger, political blogger. Sinusundan ko sa Twitter mo. Wow! Yes, lagi. Thank you, Miss Honorable Marichu. Opo, kayo ang aming boss ngayon. Yeah. Kamusta na yung ating disbarment kay Senator Chief? Wala pa po akong nakukuhang copy ng complaint. So, that's good. Okay lang kahit hindi ko na makuha. Si Yusek Claire, may nagpapabati po. Kamusta daw kayo? Sabi ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Okay lang po. Nilalamig ako ngayon, kahit wala ako sa Baguio. Okay, with that happy thoughts, I would like to treat you to a very cute game, and I hope you will like it. And very simple lang. Let's start with Yusek Claire. Ang tawag namin sa'yo, Auntie Claire, di ba? Oo po. Mabilis lang na it's a choice, preference of the minority bloc sa Senate. You have to choose between two. And as we go down along, marami pa akong tatanong. Of course. First, in the top of the list is Senator Bato de la Rosa. Between Senator Bato de la Rosa and Bongo, sino ang gusto mo? Pwede bang walang choice? Mahirap yan. Parang hindi po, pareho, pantay lang sila. O sige, between Senator Bongo and Rodante Marcoleta. Parang mahirap pa rin po. Ang hirap sumagot po. Parang mas mahirap po yung tanong nyo kaysa sa press briefing. Okay, wala pa rin. Senator Rodante Marcoleta and Senator Francis Chis Escudero, the good friend of Attorney Jess. Okay po, Chis Escudero. Okay, between Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva. Senator Chis Escudero. Between Senator Escudero and Amy Marcos. Chis Escudero. Between Chis Escudero and Alan Peter Cayetano. Chis Escudero. Between Chis Escudero and Robin Padilla. Chis Escudero. Between Chis Escudero and Jingo Estrada. Chis Escudero. Oh, the winner is Chis Escudero, the best friend. Your best friend. Jess. Cheesy ha? Very cheesy. Ikaw naman ang next kong tatanong. Ikaw mag-choose between sa minority sa Congress. Ha? Oh my God. Between Kiko Barsaga and Martin Romualdez. Kiko Barzaga, I like cats. Okay. Oh, I have a cat. Meow. Between Kiko Barsaga and Saldico. Kiko Barzaga. Okay. Kiko Barsaga versus Paulo Duterte. Doon pa din ako sa pusa. Meow, meow, meow. Between Kiko Barsaga and Paulo Marcoleta, the son. Nako. Doon pa din ako sa pusa. Animal rights. Wow, okay. Between Kiko Barsaga and Arjo Atayde. Pogi to. Doon tayo kay Congressman Arjo Atayde. Wow. Quezon City eh. Yes, Quezon City nga pala. Whatever the issues are, Quezon City is Quezon City. Okay. Between Congressman Atayde and Terry Ridon. Ay, Congressman Terry Ridon. Wow. Sorry, Kong Arjo, oo. Looks can only go so far. Yes. To me. Guest namin siya mga 3 episodes ago. Matalino. Ayaw na niya mag-guest uli. Tinakot mo eh. Yun naman, kaya lang enjoy siya eh. And anyway, between Congressman Ridon and Sandro Marcos. Congressman Terry Ridon. Wow. Gilib up mo si Sandro. Bakit naman? Ay, he was never mine. Okay. Between Congressman Ridon and Leandro Leviste. Congressman Leandro Leviste ako. Wow. Because ano yan eh, Ngayon ko lang ikikwento, no? Okay. Ito ang ating Tweety Bird na ako ang Tweety Bird. Okay. He was my former mentee
as a debater. He was a debater from International School of Manila, and he competed in the World Schools Debate Championships. So, matalino yan, yung batang yan. And besides, bilyonaryo din siya. Well, hindi ako nasisilaw sa pera eh. Doon ako sa nag-Yale siya. Pero hindi niya tinuloy. Okay. Parang siyang Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Pero yung choices mo, flippant, paiba-iba ha? Hindi, doon ako sa matalino. Okay. Oo. Yun lang yung quality. Kay Kiko Barzaga, pro pets. Kung Terry Don, matalino. Okay. Congressman Leandro Leviste, matalino. Okay, tsaka ito lang si bilyonaryo. Anyway, let's talk with Mr. Voiceover. Ano ba ang mga latest nating na balita ngayon? Yes, Mr. Manichu! Yes? Tulad ng Okta at SWS, nag-survey tayo. Pero magkaibang resulta sa kung ano dapat unahin, corruption o inflation. Inalam din natin ang pulso ng masa kung ano ang mas tumatak na balita this week. In no particular order, eto na. Number 1, sampalan ng SALN, nagsimula na. Number 2, opisina ng DPWH, nasunog o sinunog? Pero ang tanong, sino ang masusunog? Number 3, Martin Romualdez, Denial King. Number 4, ICI, we'll see you, we won't see you. Ano ba talaga? Number 5, First Lady Liza Marcos, na fishing sa baha. Number 6, missing sa Bongero case, hindi na ulit missing. At number 7, Lacson, magbabalik sa Blue Ribbon. 4 lang dyan ang inyong matatalakay at mayroon lang kayong 4 na minuto para magsabi ng inyong palagay. Ano ang uunahin? Board select! Let's roll the dice. Anong lumabas sa ating pinipili na sa 7 na yan? 4 lang kailangan. Una, First Lady Liza Marcos, na fishing sa baha. Itanong mo na. Nako, so, tanongin natin si Yusek Okay. Claire. Pero, di ba, you're supposed to be the presidential spokesperson. Eh, ano ang role mo naman sa First Lady? Katulad ito, si First Lady na nadadrag sa controversy. Siyempre, pagka yung First Lady ay idadrag, alam naman natin kung saan pupunta yan. Yes. Ibibintang pa rin yan at idediretso yan kay Pangulo. Yeah. So, kailangan doon pa lang sa First Lady, ikat mo na kung meron ng mga fake news. So, Yes. dapat mapaliwanag din natin sa tao na, teka lang, fake news to. So, hindi kayo pwede maniwala kung ano-ano yung sa mga nadidinig nyo. Kasi otherwise, sabi nga natin, ano ba ang mandato ko? Eh, syempre, sunugin ang fake news. Eh, pag hindi ko agad sinunog yan, baka lumaki. Eh, si First Lady rin, katulad mo, Panyera. And Attorney Jess, Panyera nyo si First Lady. So, parang... A lawyer is a lawyer. Oo. Do you think she still needs the help of fellow lawyers like Yusek Claire and... Hindi na po siguro. Kasi mismo siya, ayaw niyang pansinin na to eh. Itong pangyayari to, dahil alam niya nga, triple hearsay pa nga daw to. So, alam niya kung ano yung katotohanan. So, hindi po siya masyado na nababahala sa ganyan. Tsaka di ba yung complaint sa kanya, parang isang unknown character na nag-file sa ICI, parang hugot. Di natin alam kung saan nga hinugot yun eh. At ang mahirap doon, wala talaga siyang lead kung ano man tungkol sa flood control projects, sa infrastructure. Basta sinabi lang, may picture dito, ICI. Imbestigahan nyo nga ito kung anong relasyon nila. Hindi naman pwede pong gano'n. Palagay ko meron akong speculation. Ano? Kasi di ba si First Lady ang in charge sa pagpapaganda, rehabilitate ng Pasig River. Yes. Esplanade, di ba? Ang ganda nung phase 4, lumabas na yung latest nila, di ba? Yes, opo. Phase 4 na nga, oo. Phase 4, di ba? Pasig, buhayin. Oh, yeah. Muli. Pero Yes, unfortunately, dahil nga through the years of pollution, nagiging cause nga ng nag-overflow, talaga may baha, and yun ang nagiging cause ng baha mostly doon sa Metro Manila na kasi Pasig River cuts through, di ba, sa mga lahat ng Metro Manila cities. Kaya ngayon, nag-i-enjoy yung mga kababayan natin doon. Oo, dahil pinaganda. So, Marcos Legacy? yeah. Oo. Ah. PICC. Maliban dyan, pati PICC Oh, pinaganda. yes, yan ang para sa ASEAN Summit. Yes. Tayo next year ang chairman ng Pilipinas. Kaya kasama kayo bukas, di ba? Yes, ASEAN Summit. Kaya sabi namin, papasalamat kami at nagpapagbiyano kami. Maski bukas maaga kayong gigising. Basta si Mami Chu. At saka si Atty. Jess. Wow. Di ba? Pero anong sagot na sa tanong na to? Is this a fishing expedition? Sino nangingisda? Hindi natin alam kung sino mga obstructionist dyan. Kasi pilit na idinuduktong sa issue na to ang First Lady. Ang sabi nga natin, pag dinuktong sa First Lady to,
gusto nila itong idiretso sa Pangulo. So kung sino man yan at kung ano man ang pakay nila, i-prove muna kasi nila kung ano talaga yung connection bago tayo makakuha at makapagbigay ng intelihenteng sagot sa ganyan. Wala eh. Yeah. Pero itong si Maynard Ngu, ang, di ba, dating presidential Special yeah. envoy. Niniling ka kay Chis Escudero, di ba nga? Ano ba ang sabi ni Tweety Bird mo dyan? Ako kasi I don't know if you followed me, Ma'am Marichu, I posted about it na this week kasi Senator Sonny Trillanes was vocal about filing a case. Yes. So ang sabi ng Tweety Bird ko, syempre hindi man pwede magpatalo yung kabilang side. I mean, good or bad, right or wrong, no? May skips lahat naman eh. Everybody has an agenda. Of course, si Sonny Trillanes, so far he's showing na tama yung ginagawa niya. Ngayon, ang sabi lang ng Tweety Bird ko, syempre hindi magpapatalo yung kabilang side. Meron daw talagang ipa-file. And yun nga, meron palang final. Para lang makwits yung balita kumbaga, no? Although ako, of course, unlike you, Claire, I have to be a bit, more skeptical din of the First Lady. Because si Billionario, si Rappler, may mga reports, sorry for mentioning another outlet, no? They have reports about certain connections. So ang akin pinaka-questionable ko lang dyan, hopefully, Malacanang doesn't find anything wrong in clarifying, no? Kahit na kalaban sa politika. Attorney Vic Rodriguez kasi, naglabas ng libro na, sorry, this is important, di ba? Na Maynard Ngu allegedly recommended Bernardo for senior undersecretary as recommended by the First Lady. Yung tunog na rinig nyo, hindi yan, yung kasi 4 minutes at least na to. Pero gusto ko lang, sino ba ang big fish na gusto mong mahuli dito sa flood control? Naku, mahirap magsalita kung sinong marami yata sila. Mahirap hulihin. Big fishes pala. Oo. Okay. Mr. Tokis, ano na ang next step natin? Ang